Alright, good morning mga kapatid. Ito, most requested to sa nakikita ko sa mga comment kung paano mag-install ng Rayos. Ayan. So, ikinabit ko na yung una. Ito ay TMX125 by 18. Kaya ang gagamitin natin na spoke dito ay kalahati ng 210 at saka kalahati ng 230. 8 by 210, 8 by 230. Yan. So dito, sa pag-install ng sawali, ang gagawin natin dito kapatid sawali style. So yung una natin ginawa ay medyo binutasan muna natin ng mas malaki ng konti yung butas ng hub. And then nung pinasok natin yung spoke na ito, medyo binaluktot lang natin ng konti. Nung nakapasok nyo dyan, binaluktot ng konti. Mamaya papakita ko paano. Tapos, every other hole, naglagay tayo ng spoke. Yan. Bakante, spoke na naman, bakante, spoke na naman, bakante, and so on. Tapos, dahil dito, yung position ng spoke na ito ay nasa taas, hindi siya nasa baba. Ang pagtutusukan mo ng spoke ng butas dito ay yung nakatapat. Yan, pinako nakatapat sa camera. Kasi itong isang spoke na ito, yan, as you can see brother, itong isang spoke na, itong isang butas na to, nakatapat dito. No? Itong isang spoke na ito, nakatapat naman sa kabilang side. So, kung nasaan, kung nakaangat ito, dapat yung nakatapat din sa taas na butas, yung pagtutusukan nyo ng spoke. Ayan. Di ba? Nandito siya. So, yung spoke na tinusukan natin, yung nakatapat dito sa bandang taas. Yung spoke na ito, yung butas na ito na pinagtutusukan ng spoke, naka-point sa ilalim, sa bandang ilalim. Ito naka-point na naman dito sa kabila. So lahat ng pangkabila, lahat ng pang dito na spoke ay dito natin ilalagay sa nakaangat, sa nakaturo sa pataas din, sa side rin na ito. So lahat ng ng butas na ito na nakaturo sa baba, so dito rin natin ilalagay sa ibaba, sa pangilalim. Okay? Ito naman sa spoke na tinutusok natin sa rim, dapat dito kayo magsisimula. Para sa basic to ito yung lagayan ng pito. So ang una kong nilagyan ng spoke ay itong lagayan ng pito dito sa tabi. Then bibilang ka ng 3, 1, 2, 3. Yung pang-apat na butas, doon ka na naman maglalagay nung kasunod na spoke. After that, bilang ka na naman ng 3. Sa pang-apat, maglalagay ka na naman ng spoke. Yan, tuloy-tuloy na yan. Tapos, i-arrange mo na ng nakaganyan para hindi ka masyadong mahirapan. So, after nyan, dito ka naman sa kabila. Yan. Pag anong well known sa ganitong alignment, sa wali, ang unahin natin yung maiksi kasi nga may dalawang klase ito ng spoke. 8 by 210, ito yun. At saka 8 by 230. So, mas mahaba. Ayan Hoy, ang ingay nyo, nagbablog ako dito. Ayan. So, yung kasunod niya, sukat nyo lang dito kapatid. Kung hindi nyo pag-aanong kabisado at itapat nyo lang kung saan tatapat. Yan na yan. Kasi kung dito nyo ilalagay, malayo na masyado. Kung dito nyo naman ilalagay, mahaba na masyado, lampas na masyado dito sa dulo. So, estimatein nyo lang. Yan, sakto. Okay, yan tatandaan nyo, dyan tayo maglalagay. So, ang sawali, lahat nakapalabas. May ibang nag-aalay na paloob, pero karamihan ang nakikita ko nasa labas. So, dito siya. Pasok natin. Yan. Okay? So, papasukan na natin lahat yan and then ibabaluktot natin ng konti. Yan, para hindi maglabanan. Kasi kung hindi mo yan babalukutin, hihilain niya yan kaliwat kanan. No? Kaya kailangan baluktutin ng konti para hindi mahila masyado yung rim natin. Kasi mahihirapan na kayo magpasok ng nut kapag nahila na siya. Okay? So, ilalagay ko muna yung mga spoke. Okay, so nailagay na natin. No? Every other hole, naglagay tayo ng spoke. Then, bakante isa, spoke, bakante isa, and so on. So, yung spoke natin sa pangilalim, yung una natin kinabit, nakaposition pa rin. Then, babalok natin ng konti. Yan. Para may pasok natin.
So yung pattern nito kapatid ay magiging ganito. No, lahat yan. Bago binalik nila. Oh, sunod, doon sa kabila naman. Tuwing magkaharapan sila ng una nating nilagay na spoke. Ayan. O ito ha, sample ko sa inyo. Kapag hindi natin yan binaluktot, hihilain yan yung rim, paangat. No? Yung clearance niya rito. Hihilain niya yan yung rim, paangat. Mangyayari dyan kapatid, lahat yan aangat. Yung pati yung rim. So pag nilagyan mo na sa kabila ng spoke dito sa mga bakante na ito, kapag nilagyan mo na ng spoke dyan, hindi mo na yan mapapaabot dahil hinila na yung rim paangat. Okay? So lagyan ko muna ng mga nut. Okay, so inilagay na natin kapatid yung spoke dito sa pangtaas at sa pangilalim. So yung kanina sinabi ko, sukatin nyo lang para may align nyo yung spoke. So ito, naikabit na natin yung 8x210. Ang sunod naman natin ikakabit ay yung 8x230 na spoke, yung mahaba. Pero ito yung tips ko sa inyo kapatid ha. Make sure na yung haba ng thread na nakalabas ay pare-parehas para hindi naglalabanan, hindi maghihilaan, no? So hayaan nyo lang na medyo maluag. Yan yung isang diskarte diyan. Then kabit na natin yung 8x230. So, nakaset na tayo ng isang side. So, ito ibubolt na lang natin to. Inanat na lang natin. Ayan o. Yan yung magiging position niya. Yung pattern niya. No? Bali, mangyari, parang hilaan lang sila. Ito, diretso hanggang doon sa kabila. So, inanat ko muna. Kapatid, kung hindi ka pa po nakapag-follow sa ating Facebook page ay baka pwedeng pa-follow naman kami. At kung hindi ka pa rin po nakasubscribe sa ating YouTube channel, baka pwedeng pa-subscribe naman kapatid. Salamat po kung inyong mapagbibigyan. So pagkatapos niyan, makapansin nyo yung gitna, medyo nahila siya rito ng konti sa side na to. Yan, nahila siya rito. Yung hub ay lumabas papunta doon sa side na yon. So ang gagawin nyo, pupukpukin nyo yung spoke. Alalay lang para mawala yung tension. Ayan. So ang mangyari niyan, medyo labas pa rin yan ng konti yung hub niya. Pero kapag nilagay mo na rito, hihilain na naman yan sa kabila. Ayan. Lagay mo na natin yung kabilang spoke. Okay. Kapatid, kapag nailakabit nyo na lahat ng spoke, ay pwede nyo nang ilagay sa alignan yan. And then kapag nalagay nyo na sa alignan, pwede na kayong mag-start mag-align. So yung pag-align, yung tutorial natin kapatid ng pag-align ay nasa ating Facebook page din ha. So ginawan ko yun ng content through live. So nag-live tayo. So hanapin nyo lang dyan kapatid. Nariyan lang yan sa ating profile. Hanapin nyo lang po. Okay, so hanggang dito na lang kapatid. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo.